Sunod-sunod ang mga na-raid na illegal na POGO scam hub kung saan kabilang sa binibiktima ay mga Pinoy. Kaya naman plano ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ipatanggal na ang 2G wireless communication na nagagamit daw sa text scams. Kaugnay niyan at iba pang issue tungkol sa SIM Registration Act, magkakasama natin si DICT Spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. ASEC, nakamute po tayo. Magandang tanghali ho ulit, Ma'am Cheryl. Maraming salamat ho sa muling pag-imbita ho sa amin sa DICT sa inyong programa. Salamat po sa oras sa ASEC. Para po mas maunawaan ASEC ng publiko, ano ba itong 2G technology at bakit mas nagagamit ito ng scammers? Ang 2G technology, Ma'am Cheryl, o yung second generation na technology, ito ho yung mga lumang technology na ginagamit ho sa ating mga cellular service providers para ho magbigay ng tawag at saka signal pang tawag at pag-text ho sa atin. Yung tinatawag natin mga analog services. So, nung lumipat ho tayo sa mga smartphones, kailangan i-upgrade yung technology, pumunta naman tayo sa third generation para ma-accommodate yung mga features ng smartphone. So ito hong 2G technology na ho na ito yung ginagamit mainly even now ng mga ating ibang mga kababayan sa mga lalo na sa malalayong lugar na gumagamit pa rin ng mga analog cellphones na ginagamit nila pantawag, either pantawag po or pan-text po. Ito ho naman kasi is susceptible doon sa mga tinatawag nating IMSI catchers o yung International Mobile Subscribers Identity Catchers po, yung mga ginagamit na scam text devices para ma-hijack naman ho yung mga yung mga text threads ho natin. So akala natin ang nagpapadala sa atin ng mga text na yon ay mga lehitimong mga for example, MNOs, mobile network operators, gobyerno, or even mga other emergency services para ho makapaggawa ng mga scam sa atin, Ma'am Cheryl. Ano ho ba ang datos natin? Gaano pa karaming mga kababayan natin ang gumagamit pa ng analog na telepono? Karamihan pa rin ho sa ating mga kababayan ang gumagamit ng mga analog phones. Even ho yung mga government services ho natin at ibang mga private company services natin, katulad ho ng mga gumagamit do sa mga tinatawag ho natin dyan yung mga pagbayad ho ng mga yung payment portals ho natin sa mga credit cards ho natin, gumagamit pa rin ho yan ng 2G technology. Tapos ho yung mga nasa malalayong lugar ho na gumagamit pa rin ho ng mga analog cellphones. Hindi ko lang ho alam yung eksaktong datos pero mas marami pa rin ho ang gumagamit ng 2G technology or analog technology sa ating bansa, Ma'am Cheryl. Pag ipinatanggal na po itong 2G wireless communication, ay ano po ang epekto nito doon sa analog phones? Hindi na po magagamit or mag-upgrade lang sila, 3G na ang maa-apply sa kanila? Hindi na ho magagamit talaga, Ma'am Cheryl, yung mga Ay. devices na 'to. Kaya meron din hong, sa base sa pag-aaral ng ating mga karatig bansa at saka yung mga international allies ho natin, may cost din ho talaga yung shutdown ng 2G technology. Especially do'n sa mga bansang medyo advanced na gumagamit ng 2G technology. For example po, do'n sa mga, government services nila like yung mga, RFID ho nila na nagpapadala ng mga signals do'n para makapagbigay ng datos. Yung mga contactless apprehension no, nagmagamit pa. So marami hong maapektuhan. Pero dito sa ating bansa, ang pinaka-epekto yung paglipat ho ng ating mga kababayan from analog technology into the smartphone technology po, Cheryl. Na ipaabot nyo na po ba ito at nakikipag-ugnayan na ho ba ang DICT sa NTC at telcos? Kaugnay po dito sa gusto po ng DICT na i-retire na nga po itong 2G technology. Napaabot na ho natin, Ma'am Cheryl, sa ating mga ahensya, lalo na ho yung attached agency natin na NTC. Ang plano ho ng DICT, subalit kailangan natin intindihin, Ma'am Cheryl, na medyo mahaba pa ho yung proseso nito. Magkakaroon pa ho tayo ng mga public consultations doon sa mga stakeholders, particular ho doon sa mga MNOs at saka yung mga LGUs na maapektuhan ng mga constituents nila pagdating doon sa pagre-retiro ho ng 2G technology po. Like when you say long process, ilang buwan po aabutin pa? Well, kung pagbabasihan ho natin yung mga ibang bansa katulad ho ng US nung ni-retire ho ng mga MNOs nila, yung 2G technology, and minandate ho ng US, it's around, including the public consultation, pagmamadaliin ho natin mga 6 months, baka abutin na 1 taon, Ma'am Cheryl.
Mhm, mhm. Okay. Another issue, nagpaabot po ng pagkabahala ang PAOK sa talamak na bentahan ng pre-registered SIMs sa Facebook. Ano po ang aksyon ng otoridad dito? At kami naman ho sa DICT sa, pamamagitan ho ng ating isa pang attached agency na CICC po, yung, Cybercrime Investigation and Coordination Council, eh, talagang minamanmanan ho itong mga bentahan at, talagang nagse-set up tayo ng mga entrapment operations. Matatandaan niyo Ma'am Cheryl sa nakalipas na taon lang, ilang, daang libong SIM cards ang nakumpiska natin sa pakikipagtulungan natin sa iba't ibang mga law enforcement agencies natin. Andiyan ho ang NBI, ang PNP, at ngayon ho pati ang PAOK nakakasalamuha at nakakatulungan ho ng DICT. Pagdating ho dito sa pre-registered SIM cards, nais ko ho paalala sa mga kababayan natin, hindi lang ho yung pagbili ng mga SIM cards na 'to ang pinagbabawal ng SIM Card Registration Act at pinapatawan ng parusa. Ultimo ho ang pagbebenta at pagpo-possess do sa mga pre-registered SIM cards na 'to, maaari ho kayong makulong at mapurusahan ng batas po. Sek, noong nakaraang linggo, muling binanggit po ng palasyo yung loopholes sa SIM Registration Act, kaya talamak pa rin Oo, ang text scam. Isa nga po sa oo. nabanggit ninyong solusyon, yung dapat konektado na sa Digital National ID System ang SIM registration. Pinag-aaralan na ba na magkaroon ulit ng SIM registration o verification gamit po ang national ID? Tama ho, Ma'am Cheryl. Inaaral na ho kung hindi man ho ulitin ng, natin yung, SIM card registration ho natin, kahit man ho yung verification na isasagawa na ho ng pamahalaan, hindi na ho ng mga mobile network operators. So, kasi nung nakaraan, base ho do'n sa batas, ang magko-conduct ho nung, SIM card registration, yung pagre-register mismo ng mga SIM cards is yung mga mobile network operators gaya ng Globe, Smart at Dito ho. Ngayon ho, pinag-aaralan natin na pagdating sa verification, baka ang mismong pamahalaan na, whether it's through the NTC or the ICT or maybe even the PSA, ang magko-conduct ng verification gamit ho, tama ho kayo, yung, digital form na national ID natin which would be yung tinatawag ho nating single source of truth. Kailangan ho mag-register na kayo do sa national ID system natin para yun yung gagamiting ID na para i-verify ho yung SIM cards niyo. Hindi na ho puwede yung mga driver's license lang, yung iba't ibang mga forms of national ID, kailangan ho yung national ID system na ho natin. Mhm. Kung matuloy po yung planong ito, hindi makakapagrehistro ng SIM yung mga wala pang national ID. Tama ho, Ma'am Cheryl, at kasi ho mas mahigpit at, nakabangga ito do sa national data ho natin. So, hindi na ho puwede gamitin yung mga recto IDs natin, yung Mhm. mga pinaking mga credentials ho natin. So, talagang ibabangga ho 'to do sa already established, identification data na nasa hawak na ho ng pamahalaan, Ma'am Cheryl. May timeline na ho ba sa planong ito? Ang timeline ho natin, hopefully within this year maipa-effect na ho natin itong verification process, kasi sa ilalim ho ng SIM Card Registration Act, meron namang audit capacity ang DICT do sa implementation ho ng SIM Card Registration Act natin. At base ho do sa, magiging rekomendasyon ho ng DICT na ipaulat or ipa-verify 'to, hopefully within the year maglabas ho ng, memorandum circular ang NTC at maisagawa na ho natin yung verification process ho ng, SIM Card Registration Act natin, Ma'am Cheryl. Paano po yung mga foreigners or yung mga turista pong papasok sa bansa? Puwede naman ho, sila mag-register din or, ang gamit ho naman nila yung mga foreign ID nila. Pero, mapapaloob sila sa ibang klaseng sistema, gagayahin natin yung mga ginagawa sa ibang bansa, yung mga SIM card tourist visa ho nila, ang classification ho nila. So, it would only be valid for a certain period of time po. At kailangan ho, again, yung, ang pe-present lang nila ng data is or yung mga credentials nila, yung passport ho nila, kasi, madali na hong i-verify yung passport given that, yung, passport ID system natin, eh, integrated na ho sa buong mundo po. Ano pa po ang mga tinitignan ninyong paraan para tuluyan na ngang mawala ang tech scams? Ay ito ho, nakikipagtulungan ho tayo sa ating, mambabatas, na either paigtingin at palawakin pa ho yung, hindi lang ho yung SIM Card Registration Act, pati na ho yung Cybercrime Prevention Act of 2012 ho natin, to impose stiffer laws at saka ho ma-fill upan yung mga loopholes at mga gaps ng mga iba't ibang bansa natin. Hindi lang ho sa tech scam, Ma'am Cheryl, but iba't ibang forms of, internet scams na ho. Kasi kailangan ho maging forward looking tayo na hindi kasi minsan ho yung batas natin ina-address ang isang problema,
pagdating doon sa enactment ng batas, nagiging obsolete na yung problema. So, the law has to be flexible enough to address yung mga future advancement in technologies, Ma'am Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras sa ASEC Aboy Paraiso ng DICT.